Guys, natupad ko agad yung minanifest ko ngayong 2026, January 1. Minanifest ko yung mga yon. Ano yung mga yon? Isang L300 na Tamaraw FX. Tapos, isang motor na ADB 160. Tapos, makapasa sa real estate broker exam para sa lisensya. And ngayon, May pa lang guys, May 5, 2026, ay na-achieve ko na siya. Ang bilis, no? So, yun. Sinishare ko siya kasi ganun lang pala kabilis pag desidido ka talagang gawin yung mga bagay-bagay. So, natupad ko siya, pero hindi yung saktong natupad ko siya. Kasi yung Tamaraw FX, natupad ko siya, pero naging L300 Mitsubishi. Tapos, old model na siya. Pero, still, gumagana naman. So, bakit ba namin kailangan ng L300? Kasi meron kaming business guys na medyo nag-grow siya ng konti. Dati kurong-kurong ang ginagamit namin. So yung kurong-kurong yung sidecar na motor na open, tapos dun lahat nilalagay yung gamit. Pero yung demand kasi ng business na yun is medyo dumami. So gustong-gusto nila yung product namin. So ang nangyari guys ay kinailangan namin ng mas malaking sasakyan. Kaya kumuha kami ng L300 na sana Tamaraw FX yun. Pero L300 Mitsubishi. So eto siya. Yan. Tapos sunod naman yung ADB 150 or 160. So naging Yamaha Lexi 125. So yan guys, at least meron pa rin, no. Hindi man ADB 160 pero naging Yamaha Lexi 125. So bakit ba namin kailangan ng Yamaha Lexi 125? Kasi guys, alam naman natin nagmamahal ang gasolina. So ang meron lang sa akin kasi is yung Wigo na sasakyan na 4 wheels, pero mahal pa rin ang gasolina ng 4 wheels. So kailangan namin ng motor para makapag-travel sa mga malalapit na lugar. For example, sa market lang, kung may bibilhin ka lang, di ba, alangan magkotse ka pa. Tapos malapit lang kasi dito yung walking, yung mga takbuhan, I mean pag mag-jogging ka. So malapit lang dito, dyan lang sa malapit. So alangan naman mag 4 wheels ka ulit, di ba? So yun guys, natupad siya and kailangan namin yun. And number 3 ay nakapasa ako sa real estate broker at nakuha ko yung license. Kapapasa ko lang. And yun guys, May pa lang pero natupad ko na lahat yun. By the way, ang plano ko pa nga sa real estate broker license ay next year pa. Ngayon, andito na. So thanks God dahil nandito na siya guys. So yun guys, ang bilis-bilis. So ito yung mga ginawa. So paano ko nagawa na abutin yung mga bagay na yon? Number 1, si L300. Syempre, inutang ko yun. Inutang ko siya. So, kailangan na kasi. Kung mag-iipon pa ako para mag-grow yung business, parang malilate na yun eh. So, mas mawawalan ka ng customer pag ganun. So, inutang ko siya. Tapos, sa motor naman, inutang ko ulit. Kasi bakit? Kailangan naman hihintayin ko pang makaipon ako ng pambili ng ADB 160. Kailangan ko na mag-walking, kailangan ko na makatipid. Kasi guys, pag nag-iipon ka, sa tingin mo, mas nakakatipid ka. Hindi eh. Mas nakakagasto ka pa ng marami kasi hinihintay mo magkaroon ka ng pera para mabili yung kailangan mo na, 'di ba? Para makatipid. Bibilin mo siya kasi kailangan mo para makatipid. Ganon. Pero pag nagsisave ka pa na 1 year nang nakalipas, hindi ka pa nakabili, mas mahal na pala yung nagagastos mo kasi hindi ka nakakatipid araw-araw kasi gamit ka ng car, di ba? So yun, sa real estate broker naman, as in, kaya nasabi ko kanina na next year pa sana yung goal ko. Kasi January ako nag-start nag-review nung nag-manifest ako, pero yung January na yun, sa 1st January hindi ako nag-focus kasi yung business talagang dun yung kumbaga nagpro-progress siya, so kailangan ako dun. Tapos nung February medyo sa February mid, medyo hindi ko na siya pinokusan kasi pinasa ko na sa kasama ko. At sinabi ko sa kanya na kailangan ko na mag-review kasi 1 month and 15 days na lang ang review at mag-e-examan na. So, yun, nag-focus ako doon and yun nga, nakapasa naman. So, yun guys, ang susunod ko naman na ima-manifest ngayon is meron na naman kasi kaming exam na appraisal ngayong year na to. So, magkasunod kasi yung course ko kasi dalawang license yun. Real estate broker and real estate appraisal. So, meron na naman kaming board exam ngayon and minamanifest ko ulit this year na magkaroon ng license for appraisal. Tapos, isa pang imamanifest ko ngayon this year, makabili ako ng lote na kahit 200 square meter man lang, paggagamitan ko kasi siya sa aming manufacturing business na ipapatayo soon. So, yun guys.
sinishare ko lang. And again, nagdo-document ako kasi this is for me. Kung nanonood ka man, okay lang yan. At least may natututunan ka kung meron man. So, this is for me. And para sa akin, ang lesson ko for this January hanggang May 5 ay kailangan talagang everyday mag-progress ka kahit konti-konti lang, kahit 1%, 1% a day lang. Tapos sa susunod na araw, lakihan mo ng konti kahit 5%, kahit 20%. So, ganun lang guys. So, again, see you sa next video. Bye.